Hello mga kabayan, mga kaloyal, welcome back po sa ating channel. Kumusta po kayong lahat kung saan man kayo naroon ngayon? Whether nasa Pilipinas kayo o sa ibang bansa o dito sa Amerika. Kumusta po kayo dyan? It's been a while na hindi tayo nakagawa ng video. At ngayon ang topic po natin ay tungkol sa emergency fund para pagpatuloy natin yung real talk kung bakit importante ang mayroong emergency fund. Una-una, ano nga po ba ang emergency fund? Basically, this is a cash reserve that's specifically set aside for unplanned expenses or financial emergencies such as halimbawa, car repairs. Unexpected po yan, di ba? O kaya home repairs. Mga hindi inaasahan, posibleng medical bills or a loss of income. Halimbawa, you lost your job. So, it is very imperative or important na magkaroon ka ng emergency fund para i-cover yung mga expenses mo. Yun nga po mga kababayan, mga ka-loyal, importante talaga ang mayroon tayong emergency fund. At mahigi siguro kung kayang i-cover yung mga at least 6 months worth of your expenses ng 6 months yung emergency fund ninyo. At mas mahigi kung may stretch mo yan ng at least 1 year para may time ka, marami kang time na makarecover o makahanap ng bagong trabaho or bagong income. At the same time, habang naghahanap ka, yung mga expenses mo nakaka-cover pa rin just because meron kang na-set aside na emergency fund. Siyempre, depende po yan sa sitwasyon natin, sa mga individual na buhay natin. Posibleng ang monthly expenses mo, it could be 2,000, it could be 3,000, it could be 5,000. So therefore, nasa inyo na yon kung magkano yung emergency fund na dapat na mayroon kayo depende sa gastos ninyo. Siyempre, pag may pamilya ka, may anak ka, mas malaki. Kaya, importante na you start from small. Siyempre, hindi naman kaagad mabibuild up yan. It takes time. Kaya, you just have to start. Kasi karamihan sa atin, lagi natin sinasabi, tsaka na. But you never know kung kailan mangyayari yung emergency sa atin. Kasi for instance, sa akin na lang, kailan lang nasiraan yung sasakyan namin, unexpectedly yung expenses. Ang alam ko lang, papaalain ko lang, next thing you know, they found more problem. So, at cost ng make it 4. So, siyempre malaking halaga din po yan, di po ba? But because I have set aside yung emergency fund natin, na-cover ko yon. And then in just another week, mayroon na naman, may nakita na naman problema sa sasakyan natin. It cost me another 1,400. So, siyempre, kailangan po yung necessity yung transportation dito, yung sasakyan, di po ba? At mayroon tayong konting emergency fund, so na-cover natin yung expense natin. And then at the same time, within that week, ang nasira naman po natin yung water heater natin. Importante po yung water heater dito dahil malamig maligo dito pagka wala ang heater or water heater. So, kailangan mong gastusin yan. So, you talk about $1,800 to possibly more than $2,000. So, sabay-sabay po yan. Hindi yan ka-easy, madali, lalo na sa general population ng mga kababayan nandito, yung mga tao dito. Medyo malaking halaga din po yan kung hindi ka ready sa mga expenses na yon. Kaya doon nagiging mahalaga at mapapasin mo kung mayroon kang emergency fund. Magagawa yon yung mga dumating na unexpected event or expenses
dahil meron kang naka-ready. I know hindi lahat mayroon, kaya nga pinaghahandaan po yun kahit magsimula ka lang sa maliit. Um, you don't have to be big, but start from what you can afford to set aside. So, iba pa yung savings siyempre, or either or, basta mayroon kang naitatabi dyan para pag dumating yung mga unexpected expenses, hindi ka nai-stress. Siyempre, mabigat pa rin sa pusa yun, but kahit pa paano, pag mayroon kang naitatabi, magiging smooth ang mga pagdating ng mga pagsubok sa'yo, dahil nga pinag-aandaan mo. I remember, nung pong bago ako dito sa Amerika, I was young, I was a teenager. My brother-in-law told me, sabi niya, Albert, when you have your own family, make sure you save. He didn't even use the terminology na emergency fund. He just made it kind of simple para maintindihan natin. Sabi niya, you should have at least $10,000 savings just in case you lose your job and you have your family. You can sustain your expenses habang nag-aanap ka ng trabaho. So hindi ko makalimutan po yun. Hanggang ngayon natatandaan ko pa rin yun. And it is true kasi it's very stressful kapag alam mong mayroon kang mga expenses, kailangan mayroon kang trabaho para maka-generate ka. Yun nga, may trabaho ka para makapag-provide. But then, mga unexpected expenses, dagdag sa ano po yun, dagdag sa gastos nyo. Kung wala kang naitatabi or emergency fund, talagang medyo mahirapan ka makarecover doon. It will take time again para makabangon ka. Pero pag pinagandaan mo yan, ready ka kahit kailan naman dumating yon. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, may darating na pagsubok kaya nga unexpected. Kaya maganda po yun na dapat we set aside yung emergency fund mo para sa mga gastusin na hindi mo inaasahan. At least kahit pa paano, kahit anong oras yon, anong araw na dumating, which you never know when, ready ka. So I was very fortunate na I was able to set aside nga po for emergency fund itong sunod-sunod na mga expenses na dumating sa atin. Kahit na may trabaho ka, siyempre naka-budget ka rin sa mga daily, weekly, monthly na expenses mo. Routine na po yun. Pero yung mga unexpected, siyempre mababawasan yung regular budget mo. Pero kung mayroon kang emergency dyan na naka-set aside, hindi ka masyadong problema. Di po ba? Ganun lang po kasimple yun. If you practice that, it's actually gonna help you. Marami sa atin, that's including me nung una, hindi ko iniisip yun. Basta ka na lang nagtatrabaho, bayad sa mga expenses, or kung ano pa, hindi po iniisip yung possibly unexpected. Pero nung napag-isipan ko na, yun po, nagsimulan tayong mag-set aside, and it really helps me a lot na dumating man yung mga ibang expenses na hindi kinaasahan, I was ready. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi pinag-usapan natin dito yung real talk, di po ba? Real buhay. Ganyan. Kaya talagang importante po yun. Gusto ko lang i-share sa inyo. And then, minsan kasi tinatanong natin, how do you start yung emergency fund? Kasi hindi naman lahat, including me, aware sa mga ganong terminology na ano yung emergency fund. Ang lagi nating alam, savings, di po ba? But minsan kasi noon ako nanonood din ako ng yung mga financial guru, mga ganyan. Pero pinakikinggan ko sila, pinanood ko, pero hindi ko talaga
totally na in that time. But then, pag nagkakaedad ka na, dumarating ka na sa mag-iisip ka na pala ng, okay, tumatanda ka na, kailangan yung retirement mo, pinag-aandaan mo na rin. Doon mo nalalaman na gaano ka-importante yun na yung mga knowledge na sinishare nila sa'yo. Alimbawa po noon, ako napapanood ko noon sino ba yun? Susie Orman. Pinakinggan ko, pinanood ko lang, pero hindi ako totally talagang walang gagawin ko, in ako sa mga payo niya. And then, yung isa naman lately, ano ba pangalan nun? Si Dave Ramsey. Ito mas parang nagustuhan ko, parang blend sa mga gusto kong gawin o sa nangyayari. Kasi meron din siyang mga topic. Ito maraming topic ito eh. Palagay ko, nagustuhan ko siya talaga. Halimbawa, yung emergency fund, yung mga nagtatanong how do you start it. He has, yung sinasabi niyang Dave Ramsey, 7 baby steps. Yeah, yung una po niyang step doon you save up to at least start with $1,000 as your emergency fund. Don't have to, it can be 100, it can be 500, and then dadagdagan mo lang yan. And then yung isang step niya naman is pay off your debt, all your debt kung kakayanin mo. Of course, except the house dahil malaki yung house. Ibig niya sabihin, yung mga credit card, mga ganyan, mga maliliit, i-eliminate mo lang yun. Then, yung step number 3 niya, yung save 3 to months of your expenses. Yun nga po, yung kanina sinabi ko, if you can save at least 10,000, pero depende sa ninyo, sa expenses ninyo. Kaya siya, yung baby step niya is about 3 to 6 months to cover your expenses para sa yung emergency fund. Yung pong isa naman niya for yung invest 15% of your household income. Siguro depende yun. Kasi halimbawa sa trabaho niyo, you can invest sa retirement plan niyo kung 3% imamonths ng company o kung 6%. Again, nasa inyo po yun yung kaya ng budget ninyo. Kung hindi naman, yung iba naman, they go by the number. Kung gusto mong mag-invest ng possibly 100 every payday or 200, depende sa kaya nyo. And then, yung company, at the end of the year, nung kanila bibigyan kung magkano man ibibigay nila sa real. So, depende sa company. Yung iba, they matching what you're contributing. Yung naman sinasabi ko kanina, they don't. You give what you want every payday. But then, at the end of the year, doon kanila bibigyan. So, depende sa kumpanya. Yung panglima naman niya, save for your children, college fund niya, totoo yan kasi mahal po yung pag-aaral dito sa college. Although there's a lot of way also to get into college na mga grants, ganyan, but still yung pong mag-save para sa college sa mga bata, sa mga anak mo is very important dahil nga po mahal ang mag-aaral dito. And then, pay off your home early. Yun nga po, yung like halimbawa, kung mayroon kang excess money, you pay extra. Pwede mong you pay that every month on your own, kung magdagdag ka every year, or like ako, ang ginawa ko, every month, automatic ko na siyang sinet. Parang you set it aside, leave it there, and forget it. Pero it goes towards the principal. So, yun ang makakatulong to pay off your house a little bit earlier than scheduled. Ano pa yung isa? Build, yung number 7 niya, build wealth and give. Siguro naman, giving is always there. You don't have to wait to build your wealth. However, it's better kung na-build mo yung wealth mo kasi mas malaki ang magigib mo, di ba? Or maisi-share mo. You can always share regardless, kahit maliit lang. But I think ang ibig niyang sabihin, so, build your own first, and then you give. So regardless kung saan ang gusto niyo, to me, you can always give, but
of course, I understand yung ikaw muna. Yun ang yung ibig sabihin. So anyway, yun po yung baby steps niya. Shortcut ko lang ng konti. Hindi ko na masyadong at least para lang malaman nyo, you can always check out that sa kanyang channel or you can start it up. Mga guidance po. At syempre, malaking tulong din yun para po kayo, i-direct niya kayo sa tamang direction ng pag-manage ng mga expenses. So anyway, yun lang po. Gusto ko lang share sa inyo ngayon ang emergency fund na very important po yan. Dahil whether you like it or not, darating po ang unexpected expenses. At pag mayroon kang emergency fund, you are ready. Kahit na unexpected yan, may nakaabang na sa mga posibleng gastusin na hindi mo inaasahan. So, ganun lang po. Maraming salamat mga kabayan, mga kaloyal. Like I said, pasensya na po kayo hindi madalas ang video natin dahil sobrang busy po natin. Maraming mga gawain at trabaho. Like I said, real talk. Hindi ganun ka-easy lahat dito. It's everything. You have to divide yung oras mo para ma-accomplish mo yung mga dapat gawin. But no complaint, still thankful, thankful to God, all the blessings that He has showered us, and always thank Him for good health. Pray for good health for my family. At sa inyong lahat na rin po, mga kabayan, mga kaloyal. So, ayan lang po ang gusto kong share sa inyo. And I hope magustuhan ninyo ang ating munting video, konting knowledge para sa ating emergency plan. Bye! Dito po tayo sa kapitbahay. May isang grapes. Nasa bakod lang. Dito naman, mayroong ang palaya. Pero hindi yun ang kukunin natin. Maghingi tayo ng